Let's start guys. Ayan sa may natin sa update natin for this weekend and kahapon hindi po tayo nakapag-upload. Okay, tapos yung noong Thursday guys, hindi ko naisip na na close na pala yung market. So yung mga natin doon, yung mga chart natin sa weekly, close na pala yun. Ayan. So of course, mag-update ulit tayo about sa mga top trending stocks. Okay, today let's start with wait lang, bakit ba meme coins? Nagtitrade kasi ako ng meme coin guys. Ayan, start tayo. Let's start with MEG. Check natin yung sa weekly kasi close na to. And remember guys, nasa malapit sa may resistance. Ayan, so medyo delikado yan kasi maghahanap yan for sure ng support. Okay, tas galing pa dito sa taas, overbought sa weekly chart. Ayan, so it means medyo risky to for now, at pwedeng malaglag. So sa daily, ayan, kung titingnan natin nung Thursday, medyo nagrally ng konti. Ayan, pero still risky. Bakit? Kasi malapit sa resistance. Ayan, so tingnan natin sa sa next week, if ever man na mag-trending to. Of course, next po natin SPNEC. Sa weekly chart, okay, ano ba makikita natin dito? Nag-close naman, okay, sa taas nung support na sinabi natin. Of course, naging bounce yan, even though na medyo nalaglag siya, So for now, ang titignan natin sa next week kung magko-close dito guys. Ayan, sa may support. Ayan, sa may loob ng green box, And sa ngayon kasi, and kung titingnan natin, wala pa tong breakout since nung nag all-time high siya noong 2022. So we have here multiple retests based sa weekly chart. Same here noong 2023. Tama ba? Ayan. Then yung last ito guys nung September 2024. So let's see guys, kung magre-retest 2022, 2023, tapos 2024 yung last. So every year nagkakaroon na retest for this one, At hanggat hindi nagbe-breakout doon, of course still bearish to na consider. Pero guys, and kung titingnan natin, so for this one medyo na maintain naman na kasi rito, since noong 2023 medyo na built up naman, ayan, okay, tapos nagprint ng lower low, then nag-bounce, okay, good yan, then rejected, then nag-breakout, okay, tas throwback ngayon. Okay, pagka na-maintain to at nag-breakout, medyo gaganda yung chart. Ayan. And kung titingnan natin sa daily chart, nag-hold naman dun sa may 200-day moving average. Ayan, sa may taas. Plus confluence dun sa may horizontal support. So sa ngayon, ang kailangan nating makita yung breakout nga sa may trend line, for this one. Next po natin DD.
Sa weekly chart, parang same lang to no isa nung ano ba yun? MEG ba yun? Okay. So binuhusan pero nag-close dito guys. Okay. So in terms of big picture, so stable na ba? Yes, maging stable to kung mag-hold. Ayan, sa may support na to, nasa may taas ng 200. Ayan, pero kung malaglag yan, sa may baba ng 200, eh medyo, ano to, no? Medyo risky pa din. Kung mag-add tayo ng support sa baba, support somewhere here, and kasi dito nag-retest before, no? Dito guys, okay, sa area na to. Ayan, if ever na malaglag, of course magkakaroon tayo ulit ng retest dun sa may 200 day. Ganyan, no? Okay, then tingnan natin kung paano magre-react. So pagka nag-hold, so it means may chance talaga na ano, no, na magiging ano na siya, stable guys. So far we have here lower high, tas lower high, tapos low, tas ala pang lower low. So it means if ever man na malaglag dito yan, eh tignan natin, okay, kung paano yung magiging structure nya. Next natin, STI. Hindi na po natin sinilip yung sa daily chart, no? STI naman sa weekly chart, check natin. Medyo nag-hold dun guys, tapos of course galing to sa pullback, ano? From here 1.37, yung close nya 1.23. So right now, tingnan natin sa big picture. O yan. So ito yung structure nya. So pagka nag-rally to, I think ito na eh, 1.52 pwedeng i-target, no? Check natin. Ayan, kailangan nating ano, no, kumbaga makita. So far, kung mag-add tayo, so ang pinakamalapit yung kanyang eto, yung previous high nya rito, somewhere here. Ayan, sa area na to guys, no? Ayan, pero kung ano yan, mag-hold tas mag-retest, then mag-breakout, so ang next target possible, kung mag-add tayo somewhere here, okay, so malapit dito guys sa ano ba to, 1.6 na lang sabihin natin, ano, 1.55. ayan, basta nasa loob ng green box, kasi kung titignan natin maraming ano dyan eh, mga touches. Ayan, no? Touch, okay, touch, okay, tas dito pa nag-retest, ano, before malaglag. Ayan, kasi nalaglag dito, ayun, no? Ayan, so sa ngayon yung target natin yung kanyang previous high dito guys, noong September. Ayan, no? Save natin, tapos next STI, SGP. Wait lang, weekly chart 9.4. Check natin dito. SGP active ba to? Active naman, ano? So for SGP, so sa ngayon support ang hanap natin dito kasi galing sa retest eh. Okay,
for now, ang mako-consider nating ano dito, support, eto guys, ayan sa 9. So at least mahit lang yung 9.15, ayan, 9.17, basta pasok dun sa may green box guys. Okay, pero kung mag-a-add tayo rito, so i-drag na lang natin to para di na tayo mag-drawing. So pwede rito guys, ayan sa area na to. Okay, so burahin natin to, tapos i-adjust natin to na konti, ayan. So sa ngayon, still goods with tsura. We have here low, tapos ayan, higher low. Okay, so sa ngayon kasi breakout na sa may channel eh. Okay, tas ngayon once na ano to, may stabilize yung price dito guys, of course possible magkaroon na to na reversal. Ayan, no? So for now, medyo maganda itsura for SGP. Ayan, pero kailangan natin ng confirmation dyan ayan, no? And kasi ano eh, hindi pa siya medyo stable guys, no? Yung chart. And yung last natin, okay, para sa first video, check natin to guys. Yes, nag-breakout yung price, pero mukhang hindi convincing guys eh. Nung nag-breakout, nalaglag ulit. Ayan o, so, nag-breakout, okay, tas nalaglag. So sa ngayon, ang pwede natin i-consider dito na possible support. Ayan, so tignan natin to, medyo kumbaga malapit lang din dun sa may ano natin eh, sa may support before, no? So ngayon parang resistance na siya, 0.71. So it means mga 0.72 yan. So kung hindi mag-hold, okay, possible dito na yan, 0.68 hanggang dito, 0.65. So umagad tayo dito ng support somewhere here, ayan, sa area na to. Okay, o ayan. So for this one, still not sure pa din kung ito na yung bottom. Ayan, so let's see guys, okay, kung paano magre-react yung mismong chart, no? Ayan, pero pagka nag-i-stable na to at hindi na of course nalaglag dito guys, or kung malaglag man, makarecover agad, so magandang senyales yun for Merrimart. Ayan, pero still ano to, no, still bearish pa rin because yung price po natin is nasa baba ng 200-day moving average. Ayan.